Oo, ma. Oh, attorney namin, kamusta naman ang pag-aaral mo? May narinig na naman ako dun sa professor mo, bagsak ka na naman daw. Galing mo ha. Yan kasi yung pangarap namin sa'yo ng tatay mo. Siyempre, bilang mga magulang mo, kayang-kaya kong tiisin dito yung hirap sa Canada para lang nakapagtapos ka. Gusto ko na matubad mo yung pangarap mo na maging attorney. Opo, ma. Ginagawa ko po lahat ng aking makakaya para makakakuha ng mata ko sa grad. Ma, okay ka lang ba? Ma, may sakit ka ba? Wala to lang. Nasa mid lang ako. Malamig kasi dito sa Canada. Sige na, magtatrabaho na ulit ako. Paalam na muna na ha. Basta yung bili namin sa'yo ng tatay mo. Kahit yan na lang yung pinakamagandang kapalit sa lahat ng hirap ko rito sa ibang bansa. Tsaka, alam mo na, para maging masaya rin yung tatay mo nasa langit na. Naiintindihan mo ba ako, Nak? Nak, nandyan ka pa ba? Opo, Nay. Pababutihin ko pa po ang pag-aaral ko. Ingat kayo dyan, ma. Mahal na mahal kita.
Kita na kaya ako po. Kamusta? Nanginangis lang kaso. Parang direktor na. Direktor na ako pa. Kano ba kung Ang kaso ng People of the Philippines versus Professor Ramon Arellano at Professor Morales ay sisimulan na. Attorney Mendoza, maaari ka na magsimula ng iyong pagbubukas na pananalita. Paggalang-galang ng hukom. Ang kasong ito ay tungkol sa higit pa sa academic pressure. Ito ay tungkol sa pag-abuso ng kapangyarihan, kawalang galang at isang sistema ng edukasyon na pumapatay ng mga pangarap. Ang kliyente ng pamilya ni Mr. Lorenzo Tolentino ay humihingi ng hustisya para sa isang kabataan ang buhay ay inagaw dahil sa mapanirang salita, diskriminasyon at pananakit mula sa mga akusado. Sa mga testimonya ng mga estudyanteng nakaranas ng pang-aabuso at mga ebidensyang aming ilalatag sa hukumang ito, mapapatunayan namin na ang mga akusado ay direktang may responsibilidad sa trahedyang ito. Prosecutor Llorica, ang pagbubukas ng pananalita. Mahal na ako bilang kinatawan ng prosecution. Nais namin bigyan diin ang responsibilidad ng mga guro na magbigay ng ligtas na kapaligiran para sa kanilang mga estudyante. Ngunit sa kaso, ang mga akusado ay naglabag sa kanilang mga tungkulin. Ang kanilang mga aksyon, ang sistematikong diskriminasyon at pag-abuso ay nag-ugat sa trahedyang ito. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol kay Lorenzo Tolentino. Ito ay patungkol sa mga estudyante na naging biktima ng hindi pagkakapantay-pantay at pang-aabuso. Narito kami upang tiyakin na ang hustisya ay mananaig. Professor Morales, sinabi niyo na ang mga mabababang grado ay patunay ng tamang sistema ng pagtuturo. Ngunit may mga estudyanteng nagsasabing paulit-ulit yung tinawag si Mr. Lorenzo Tolentino na walang pag-asa. Ito ba ito? Wala akong maalala. Ano walang maalala? Nakita at narinig ko ang pinagbuha mo kay Lorenzo. Pagkakaalala ko, Mr. Martinez, wala ka sa klasiko at hindi ka kumukuha ng kurso ng pag-aabogado kaya wala kang karapatan na sabihin na mali ako nito. Hindi nyo alam kung anong hirap ng isang guro. Walang maalala, ngunit narito sa transcript ng mga testimonya ng 3 estudyante ang mga salitang binitawan ninyo kay Ginoong Lorenzo Tolentino. Wala kang karapatang mag-aral sa kursong ito. Mali ba ang mga sinasabi ito, Professor Morales? Hindi totoo yan. Professor Morales, please sit down. Professor Arellano, ilang beses kayo naiulat dahil sa pananakit ng estudyante at sinabi ni Mr. Tolentino sa kanyang mga kaibigan na ilang beses siya pinagduduro at pinagmuran siya sa inyong klase. Tinatanggi niyo ba ito? Hindi totoo yan. Alam niyo na mayat magtrabaho ng isang guro. Tumigil ka, Mr. Dory, kasi makasinungaling ang pinagsasabi mo. Naging estudyante ka namin ni Professor Arellano at alam mo kung paano kami naging guro. Hindi na pong itanggi. Malinaw na ang ebidensya. Di ba kayo naawa kay Lorenzo na pinagbuha niyo kanila? Wala kami ginagawang masama kay Mr. Tolentino, kaya wala kayong karapatan na kasuhan kami dito. Silence in the court. Ngunit ang pagiging guro ay hindi nangangahulugang maaari ninyong abusuhin ang mga estudyante gamit ang inyong kapangyarihan. Hey, Mr. Lorica, alam mo at alam ko na hindi totoo ang pinagkasabi mo. Itigil mo yung kasinungalingan mong yan. Hindi kailanman katanggap-tanggap na saktan ang mga estudyante, physical man o emosyonal. Katapos ang maingat na pagsusuri ng mga ebidensya at testimonya,
siya, ang mga akusado, Professor Ramon Arellano at Professor Annette Morales, ay guilty sa kasong grave misconduct at child abuse under Republic Act 7610. Sila ay hinahatulan ng pagkakakulong ng 6 na taon at isa pang penalidad na ipapataw ng korte. Professor Arellano and Professor Morales proven guilty.